popular. Meaning, hindi po lahat ng tao ay gusto siya. Mahirap ibigin at may mga issue sa lipunan po natin. For example po yung divorce. Hindi dyan ba yun? Kwento ni Toto. Tuloy-tuloy lang ang kwento. Kasi po ninyo, lahat ng mga platforms na pinaninin dyan ngayon ay mga unpopular. Meaning, hindi po lahat ng tao ay gusto siya. Mahirap ibigin at may mga issue sa lipunan po natin. For example po yung divorce. Hindi dyan ba yun? Sa ano natin? Hindi dito? Ay, hindi wala dito. Wala dyan. Sa ano na yan? Parang for natin na yan. Yan. For example po yung divorce, hindi po ba Catholic nation tayo? No? So, ang hirap na ilang beses na yun. Actually, napasa na siya sa Congress, hindi ba? Tapos, hindi pinirmahan ng mga senators. So, hindi ganun kadali na magpasa ng batas dito sa ating bansa. Noong 2017, na-pass yung SOGI bill natin. Pasado po siya sa Kongreso. Tapos, noong 2019, parang nabiti na siya sa Senate. Hindi na siya ulit. Yes, pero yung early 2000 pa lang, yung SOGI Equality Bill ay pinasa na po ni Senator Miriam Defensor Santiago. Siya po yung pinakauna na nagpasa noon. So, early 2000. So, tama siya. 20 years na po. And nabuo yung alyansa namin, yung nakipagkita ko sa kanya, kasi sabi ko sa kanya, ano ba yung pwede kong matutulong sa mga LGBT? Sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, ano ba yun? Ano bang pwede kong matutulong? Sabi niya, simple lang po ma'am, ang gusto lang po namin, respetuhin kami. Yun lang yung sinabi niya sa akin. Kasi nga, hindi ko akalain na hindi pa napapasa yung SOGI bill natin. So akala ko talaga napasa na siya. So ano ginawa ko, binalangkas ko, kaya nalaman ko yung history. Tapos ngayon, ang ipopropose po natin para less polarizing siya. Kumbaga parang hindi siya masyadong mapakinitan pagdating sa Senate is gagawin natin siyang general, yung ating batas. Parang Anti-Discrimination Act lang siya. Tapos ipapasok natin sa loob ng batas yung mga LGBT. So, magiging para sa lahat na po yung anti-discrimination natin. So, baby steps lang po tayo. Para at least di naman yung para puro pangako lang. Diba? Parang mangyayari yan, baka mamaya puro plataforma na lang yung nangyayari. Diba? Doon sa Quezon City, hindi ako pumayag nung pinangako ko na magkakaroon tayo ng pamangkasa ng lungsod ng Quezon or Quezon City University noong 2016 nung tumatakbo pa lang ako. Yun yung platform ko. Hindi ako pumayag na may pali-elect noong 2019 nang walang Quezon City University. So, ako po yung author po, principal sponsor ng Quezon City University. Kaya po nagkaroon ng State University or pang-publikong kolehiyo ang lungsod ng Quezon. Pinatter ko naman po yun sa pamangkasa ng lungsod ng Quezon. So, kung meron po kayong mga questions, pamilya lang po sa akin. Actually, araw-araw na naman sinasagot ko yung divorce. Pero sa tingin ko, hindi naman yung patanong nyo sa akin ngayon, hindi naman siguro yung divorce. Pero kung tatanungin nyo ako yung divorce, isa lang. Pinag-aralan ko, sorry kasi siya nag-photo. Sobrang malapit kasi ako sa mga babae dito sa Quezon City. Nung nanalo ako kasi sa Quezon City. Noong 2016, mag-isa lang ako ng babae. Kaya, doon talaga ako naging malapit sa mga babae. Tapos, hindi naman po ako tatakbo ng kababaihan party list na first nominee kung hindi ko naman po kaya ilaban ng mga babae. So, maniwala po kayo sa akin kung ilang mga solo parents na po, ilang luha ng mga solo parents yung nakita ko. Isa po doon sa mga problema po nila, kaya po kasama yung divorce sa atin kasi hindi ko talaga gusto yung divorce before. Kaya ako talaga napag-aralan yan dahil hindi sa kababaihan party list talaga. At sa mga experience ko po, hindi lang ng isang pagsuhan na babae na nag-start ng 2016. Kasi kapag nag-asawa ka, di ba iisipin mo, hindi mo naman iisipin na maghihiwalay kayo, tama ba? Iisipin mo habang buhay kayong magsasama. Tapos, bigla yung asawa mo,
babae o lalaki man yan, pero 90% of the time lalaki to, no? Halimbawa, magsasabi or magdudubay. Tapos, 1 month pa lang, hindi na, wala nang padala sa'yo o hindi ka nakilala, 1 month pa lang. So, ilang luha na po yung nakita ko mga ganyan. Kaya po naisip natin yung divorce. Bakit? Kasi kung 1 year na, baon ka na sa utang, sa 5-6, tapos noon, dahil syempre may mga anak eh, di ba? Tapos yung asawa mo, pagdadating sa abroad, di na nagpadala sa'yo kasi hindi ka nakilala, di ba? So pag nag-file ka ng divorce, at least 50% to 80% ng kinita ng asawa mo mapupunta sa'yo. May pambuhay ka sa mga anak. So ibibigay lang natin yung divorce sa mga may kailangan nito. Pinag-aralan mo kasi, bawat bansa, iba-iba ng grounds yung divorce nila. Nagkataon yung atin, yung napasa sa Congress, yung hindi pinagmahan ng mga senador ay merong irreconcilable differences. So yun po yung tatanggalin ko. Kasi bilang isang mambabatas, baka yun po ay maabuso lamang. Malawak yun eh, yung hindi pagkakaunawaan. Baka mamaya hindi lang magkasundo sa isang bagay na maliit na bagay. 1 week or 2 weeks pa lang kasal, maghiwalay na. So, para hindi ko maubuso yung ating batas, pinili ko lang po yung grounds for divorce. Pinag-aralan ko yung sa China, pinag-aralan ko yung sa Estados Unidos, pinag-aralan ko yung sa Europa, yung mga grounds for divorce nila. May pare-pareho na lahat yung ay by irreconcilable differences. Sa China nga lang, sa China may 30 days na cooling off period. Sa Saudi Arabia, pagdating doon, at sa mga ibang Arabian countries, lalaki lang po ang pwede mag-file ng divorce. Ang babae hindi. So, iba-iba po ang awat bansa. So, tayo naman, ang gagawin naman natin sa atin, para mapagbigyan yung mga solo parents at yung mga nangangailangan nito, yung mga binubugbog, hihintay ko pa ba mamatay ka bago ka makapag-divorce, di ba? So, yung mga nangangailangan nito, para mabigay po natin, tatanggalin natin yung irreconcilable differences. At sa tingin ko, pag tinanggal natin yun, mapapasa yun. Kasi, pipirmahan nila mga senators. Kasi, pinili lang natin yung grounds natin eh. So, ganun po. Pinili ko lang po talaga yung grounds. So, number 1, yung domestic violence. Number 2, yung abandonment, yung diniscuss ko kanina. Tapos, number 3, incest or rape. Number 4, drug abuse. So, yun. Infidelity. Pero hindi ito yung simple infidelity. Diba? Tayo naman, lalo na yung mga babae na nandito. Pagka meron tayo humuhuli natin yung asawa natin, okay lang sa atin pagka humingi ng tawad sa atin, diba? Kasi karamihan sa mga babae, ayaw nilang lumaki yung mga anak nila ng mga bagay. Diba? Karamihan yan, karamihan. Pero ito yung sitwasyon na to ay kapag pinigil na ng asawa natin, na doon na siya tumira sa kapitbahay. At doon na siya magkaroon ng asawa. Yun na yung maging asawa niya. Eh, di ba na asawa? Yun na yung maging kasama niya at magkaroon na sila ng mga anak. In short, nagkapamilya na sila. So once na gawin niya yun, once na piliin na niya yung kabila, doon ka na magkakaroon ng divorce. Bakit? Kailangan mo yung buhay ng mga anak mo eh. Para at least, uulitin ko, para at least yung kinikita niya, may makuha ka sa kinikita niya, may pagbuhay ka sa mga anak mo. Hindi ko naman sinasabi mo siya magtrabaho. Magkatrabaho din yung babae. Di ba kayo natin magtrabaho eh? Malakas tayo. Pero at least meron tayong pagsimula. So doon po nagmula yung divorce. At yun lang po yung grounds natin. Tapos yung paraan ko rin po para ma-approve ang ating SOGIP, doon lang po muna tayo magsa-start sa Anti-Discrimination Act po natin. So general siya. Magiging general siya. It applies to everyone. Kasi meron din naman po mga lalaki na binubukong ng asawa. Na meron din mga lalaki na hindi naman lahat 100% babae. Yung nga lang, 99% of the time, mga babae. Oh, pwede po kayo. Simple question po. Kumusta po yung campaign ko and ano po yung difference na for the longest time you've been campaigning for councilor na isang district lang. Ngayon kung na kailangan mo. And why did you decide to go for a congressional seat sa party list instead of yung usual na, di ba, councilor ng Quezon City, Congress of Quezon City. So ano yung, paano nag-do? Pakiramdam ko muna gawa ko na lahat sa pagiging konser ng Quezon City. So, kung kahit na alam ko na mapapahinga ako, tapos mananalo ako ulit sa pagiging konsehal, hindi na ako tatakbo ng konsehal. Kasi nagawa ko na yung mga pagda gusto kong gawin sa council. Tapos, kung congressman naman dito, sa district, hindi rin. Kasi feeling ko, nagawa ko na po lahat eh. Kasi isa lang yung nagtrabaho ng congressman at sa kanyang konsehal, gumawa ng batas. Yung konsehal sa, para sa city.
yung Congress or congressman para sa buong Pilipinas. So, ako po, gusto ko pong tumutok sa mga babae. Kasi totoo namang marginalized sector ang babae. Hindi po ito party list na ginawa lamang, ganyan. Hindi ito yung, alam ko po madami na pong mga nawala ng tiwala sa party list, wala kang nagre-represent sa LGBT, pero buong sector ang LGBT. Napapako ang mali. Kaya nga sabi ko sa kanya, dalawang klase ang LGBT. Yung isa, pinanganak na babae, pero yung puso, lalaki. Yung isa naman, pinanganak na lalaki, pero yung puso, babae. Ang suma total, pareho silang kababaihan. Di ba? O, so, sabi ko, tutulungan ko talaga yung mga LGBT. Sabi ko sa kanya. So, yun, nag-meeting kami kung ano yung mga pwede kong gawin para sa mga LGBT. Tapos, ganun lang pala kasimple. Hindi naman, wala naman yung mga mabibigat na mga bagay. Di ba? Yeah, next question po. Then when, question, so, yung anti-discrimination law po kasi nga, sobrang tagal na po nilalaban yan. So, if ever po na, mga local government parties and take us personally, do you think ano po yung para magiging formula para this time may ipasa na po sa Congress? Ang main difference nung draft ko na bill, actually pag di ako makatulog sa gabi, ginagawa ko na siya. Ang main difference is general yung title natin. Yung cellphone ko nasa ko. Para precise, babasahin ko sa'yo. Tagal ko na kasi gumagawa ng batas, di ba? Pareho lang naman yun. Yung laman ng batas natin sa Kongreso at saka sa Konseho kanila. Important. So, yung title ng bill natin shall be known as the Anti-Discrimination and Equal Protection Act of 2025. So, general siya. Tapos, Section 2, Declaration of Policy. It is the policy of the state to recognize the dignity of every human person and to ensure that no one is denied equal protection under the law. The state shall uphold and protect the rights of all persons regardless of their sexual orientation. So, ito sa definition of terms, doon ko pinasok yung sexual orientation. And it refers to a person's emotional, romantic, or sexual attraction to individuals of the same gender, different gender, or more than one gender. Yung pinasapos sa Kongreso ng nakaraan ay SOGI. So, sa title pa lang magkaiba na. Ito, general siya. Kumbaga, nag-a-apply siya sa babae, sa lalaki, sa LGBT, kahit anong klase ka, basta tao ka. Diba? Kasi tao naman tayong lahat eh. Lahat tayo pantay-pantay natin yung ibigad na tao. So, dapat, nire-respeto rin natin yung mga LGBT. Kasalot siya ng ating batas. Last na lang po na, yung sa kaharap na po ba yan care center, can you elaborate po? Okay, kasi nakakonsentrate tayo kung ano yung meron kasi mga nauna po na party list na tumutulong sa kababaihan, di ba? Pero more on bawsi sila. Violence against women, di ba? Yun yung kanilang plataforma. Ako naman more on economic empowerment sa mga babae. Kaya natin inisip, nahala ng kababaihan or night care center kasi madaming mga babae na ang trabaho ang gabi. Tapos yung iba naman gusto magtrabaho. Pero ang available lang na trabaho ay call center agent. Paggabi din, di ba? Saan nila iiwan yung anak nila? Sa kapitbahay. Minsan, doon pa nagkakaproblema. Wala naman akong iniisip na masama sa mga kapitbahay, kaya lang, iiwasan natin yung problema. So, dyan, sa takali ng kababaihan, dyan nila iiwan yung mga anak nila habang nagtatrabaho sila sa gabi. Thank you po. So at least, di ba, nakakapagtrabaho sa gabi ng mga babae, more economic empowerment tayo, kaya nga may magandang na kabuhayan ng isang. One question po. With regards to the divorce bill, kasi sa tingin ko, mag-work yung gagawin ninyo with regards to the bill. And then yung content din sa divorce, maganda rin. Is there a way para katulad dun sa SOBI bill na
work around na parang hindi ma-mention yung divorce. Kasi parang sa tingin ko yun yung, parang di ba, parang yun din yung problem. Instead of a divorce Nung bill. pinag-aralan ko siya, yun lang talaga yung sabi nito na, kasi divorce talaga ang pangalan niya eh. So hindi natin pwede ibahin, di ba? So ang mangyayari dyan, yung irreconcilable differences, tatanggalin natin sa grounds natin. Pinili lang natin yung mga dahilan para pwedeng mag-divorce kasi napakamahal ng annulment dito sa Philippines. And lahat ng minention ko sa inyo kanina na grounds sa divorce, hindi yun lahat kasama sa annulment. Hindi kaya maging parang, kasi iba close-minded talaga. Pag sinabi mong divorce, sa kanila divorce na kahit ano pang gawin mo pa sa government. So, wala talagang way to change the bill. Or different yun nga, name. Different name. Different name, hindi, kasi divorce talaga siya, pero doon tayo sa grounds magkakaroon ng pag-asa because tinanggal natin yung irreconcilable differences. Hindi siya maaabuso. Kumbaga, valid lahat ng dahilan na nilagay natin. Lalo na yung drug abuse. Because pag yung isang minsan, pagka naka-cocaine, shabu, di ba hindi mo na alam yung ginagawa mo? Hindi mo alam kung patay na yung mga anak mo or buhay mo kinabukasan. Safety na ng pamilya yung pinag-uusapan natin. Kasi di ba pag nakashabu din, yun din nag-umpisa yung mga rape, lahat ng klase ng mga krimen, pag may nakashabu yung isang tao, talagang possible. Thank you, ma'am. Question ko, can you tell us more about the microfinance law for women? At sino po yung mga pwedeng matap dito? Okay, yung microfinance law for women natin, actually dun sa video ko, hindi ko nakasama yung LGBTQ++, hindi ko nga alam kung bakit. Pero, lahat po ito ay para sa babae lamang. Kaya nga po, ang magiging pangalan po niya ay microfinance law for women. Pero kasama po yung mga LGBT sa pwedeng mag-avail nito. Yan yung first, no? Pangalawa, nag-desisyon ako na gawin siyang batas because gusto ko siya pang habang buhay. Pangatlo, para maging isang Pilipino, napakahirap po para magnegosyo. Kailangan meron kang collateral. Kailangan pag nag-loan ka sa bangko, kailangan meron kapalit at saka grabe yung mga requirements. Ano yung mga kapalit? Yung mga collateral na ginatawag. Titulo ng lupa, kotse, bahay, para makapunta ng pera. So, ang gagawin natin dito, walang collateral, mababang interes, at magiging kabuhayan siya. Kumaga, pwede siyang dagdag puhunan or puhunan sa negosyo. Para makapag-negosyo, makapag-start ng maliit na negosyo yung mga babae. At nakapag-desisyon din ako na gawin siyang batas because ayoko siyang mapolitika. Kumaga, diretso yung application sa DSWD at sa online application. Hindi siya dadaan sa kababaihan ng Philippines. Ako po yung gagawa ng batas, pero hindi na po sa akin dadaan yung pag-release ng pera sa ganyan, yung mga ayuda or whatever, hindi na po. Mas maganda po na hindi siya mapolitika kasi magiging pati siya. Going on that question, ano yung magiging safety net nyo dun sa batas niyo para hindi maabuso? Kasi most of the time, magiging nagpupor siya ng addict or abuse. Pero long-term solution po ito kasi sa buhayan eh. Kumbaga negosyo yung ibigay natin sa mga kababaihan. Number one, meron po tayong financial literacy na kasama. Ibig sabihin, tuturuan po talaga yung mga babae ng negosyo. Pero kung ano yung gusto nila. Number two, hindi ko po i-allow ang mga grupo-grupo or organization na makakuha nito. Individual yung pagbibigay. Kasi isang tao lang ang magloko dun sa isang grupo na ito, lugi na kagad yung negosyo ninyo. Number three, nasabi ko na yung trainings. At saka, number three, yung DSWD natin. At siguro magkakaroon tayo ng maliliit na mga microfinance infrastructure. Yun po yung mag-check kung ano nang mangyayari. Kasi malawak ang programa po ito. Ano na, kamusta ba yung negosyo mo? Ganyan. Pero bilang isang mambabatas, hindi po 100% magtatagumpay kapag nag-negosyo. Ang importante po, sinubukan natin. Kasi tinatrain ko naman yan sa bansang India. Nung nag-aral ako sa Amerika,
tinatanong ko yung mga kaklase ko naman, hindi karamihan, hindi mga Amerikano, karamihan global. So tinanong ko sila kung anong ginawa nila sa bansa nila, bakit yumaman, at saka bakit progresibo yung bansa nila, di ba? Ang unang sinabi nila sa akin, kasi binigyan nila ng puhunan yung mga babae. May programs din po ba kayo dun sa marginalized na mga kababayan natin, particularly yung mga babae na bibigyan ng value, and paano niyo po bibigyan ng atensyon ng mga itong sector na ito? Kasi wala pa akong nakikita na ganyan klaseng programs, even mga congressmen sa atin. Actually, wala po akong programa sa kanila, pero naisip ko na po na i-decriminalize yung prostitution po natin. Kasi katawan nila yan no? Pero i-decriminalize natin yung nag-avail ng services nila. Pero sila mismo hindi. Yun po. At saka pangalawa, siguro dapat meron tayo programang pangkalusugan sa kanila. Para yung sa check-up, natin yan dapat libre. Pero ngayon po kasi may malawakan na po ang libre. Kung dito ako po yung gumawa ng batas para malibre ang vaccine sa buong Quezon City. Ginawa ko yun. Kasi yan naman po ay madali na lang. Hindi naman po ganun kahirap na gawin na. Lalo na kapag nagbigay tayo ng magandang health program sa kanila. Pero gusto ko talaga siyang i-decriminalize. Hindi naman dapat sila ikulong. Yung nag-avail ng services, yun yung dapat ikulong. Yun na i-decriminalize natin. Question ko, since you push for the establishment of NCT University, ano po yung mga platform in terms of maybe education and also education overall para sa mga kababayan? Mga livelihood lang. Kasama po sa magandang kabuhayan natin. So, matututo sila, mag-negosyo, ganyan, at saka kung paano nila palalaguin yung pera nila. Hindi lang sila tuturuan mag-business, kung hindi, tuturuan din sila. Di ba, medyo nahihipan nila, o yung baliwag lechon mo, baka gusto mong mag-pangalawang branch na, ganyan. Tuturuan po sila para dumami yung branches. Parang ganyan po. Talaga more on economic empowerment po talaga. Na doon po kami nakakonsentrate. Pero will you also advocate for more institutions for women for education? Para mas dumami rin yung mga women professionals dito sa Pilipinas. Yes, of course. Ako, yung mga scholarship programs natin sa mga kababaihan, yes. Kasama naman po talaga yan sa mga pupunduhan po natin yung scholarship programs. Pero hindi yun yung palagi ko, hindi ko siya binabanggit kasi hindi siya masela na issue hindi siya polarizing issue. Kumbaga, lahat ng tao gusto yan di ba? So ang binabanggit ko po yung kailangan ng babae na dapat kong ilaban na napakahirap ilaban. Kumbaga mahirap siya inasahan. And napapanahon na, kasi progressive leader po ako, napapanahon na para gawin natin ito sa ating bansa. Hi, ma'am. I'm John Buena. I'm actually not a part of your district, but I'm the 4th district of Quezon City. But I see your work. One of my questions is, how do you make sure that the work that you've done for the 3rd district of Quezon City would be seen by the people who want to benefit from it? Because right now, I'm sad that in my district, I only see the politicians whenever it's election time. Whenever they're asking people to vote for them. And I don't actually see the specific laws, the specific projects that they have implemented in my district or in Quezon City per se. Like in a physical manner or in a right now manner. I only see them saying their projects when it's election season. How do you reach out to your own constituents in order for them to know that you're doing something for them? Well, first, ang plano ko talaga, after the elections, lahat ng coordinators ko kasama sa planning. And then, yung reporting, first, syempre, yung social media, and sa tulong nyo rin siguro,
Kaya sana hindi pa yung last sa tulong ninyo kasi kayo yung mga influential ng mga tao eh. Diba? So, kailangan namin kayo. Para makatid din, malaman din ng mga tao na ito yung mga ginagawa namin. Ito yung nagawa ng kababaihan ng party list. Ganyan kasi yung ginawa ko sa district niya. So, yung mga leaders ko, pinakininig ko, tapos sinasabi ko na ito yung nangyari, ito yung ginawa. Kasi feeling ko, hindi ako ma-elect ng 2019 kung lahat ng mga pangako ko ng 2016 hindi ko ginawa. Masyadong intelligent voters yung mga taga-third district, grabe. White Plains, Corinthian Gardens, mahirap kaya yung vision. Hello, Loyola Heights. Ano pa ba? Green Meadows, sino ang botante ng lola mo? Di ba? Ayun. So medyo naniningil sila. Intelligent voters kasi, so kailangan mo talaga i-report kung ano yung mga nagawa. Kung hindi kayo buboto naman yan. Okay. With regards to, of course, the bills that you plan to do in Congress, for sure you will get support in Congress. But the main problem would probably be in the Senate. Hindi ko naman sinasabi na merong, how do you say that? Let's just say na medyo kahit pitpitin mo yung something nila, hindi sila babalik for a particular cause. Actually, Like the religious ones, di ba? Yung mga personalities na tayo, na kahit balik-balik ka rin mo, hindi mag-agree tong person. How would you like address your causes to misogynists? Di ba? Hindi naman sa pag-aano, pero I mean, there are. And also some sexists who aren't still in the lower house, in the lower house. How would you be able to convince those people? Particularly. Actually, wala na akong ibang makapaisip kundi kausapin sila. I will talk to them in person, lahat sila. We have about 12 senators, right? So, yung 12 na yung nakausapin. But then, pinag-aralan ko lahat ng mga pumirma sa divorce and yung mga ayaw eh. Outgoing na yung mga ayaw. So, yung pag-asa ko yung bagong, yung mga mananalo na yun. Sana nga hindi sila masyadong mahirap kausapin. Sana open-minded sila. Siyempre, iba na yung panahon na yun. Hindi na to 18th century, 17th century. Iba na yung pangangailangan ng mga diba? So, nag-ibang panahon. Dati nga, yung telephone natin, iniikot, diba? Ngayon, diba? Ngayon, ibang-iba na. So, dapat, nag-iiba rin tayo ng mga batas. Tingnan niyo yung sa local government code natin. Pag gumawa kami ng batas, puro publish sa newspaper, lahat-lahat ganyan. Kailangan pa bang i-publish sa newspaper? Wala na nagbabasa ng newspaper na yun. So, kailangan amyendahan yung local government code, di ba? Dapat nakalagay doon sa social media or TV, ganyan, di ba? Yung mga gano'n. Kasi nag-iiba na talaga. So, ito, papaliwanag ko na kailangan natin gawin. Would you mind also telling us about your affinity with the Cosmetics and your term in, if ever you had the term in Valenzuela City, where did you particularly run in Valenzuela? I was about 22 going 23 when I ran for councilor in Valenzuela City. And then, after 3 terms, I got married. And then, nagkaroon kami ng anak, tatlong lalaki. Tapos, yung napangasawa ko, only son, ni former Senator Tito Sete. Kaya naging Tito Sete. Pero palagi po ako na magkakamali na hindi ko Sete. Kasi ayaw ng sound, pero, di ba? And then, nasa core memory ng mga tao, si Tito Sete, hindi naman si Tito Sete. So, pati MC, talagang nagkakamali, sanay na ako doon. Kaya, okay lang, masabait ako kasi sa kanya. Is it a positive trait, you think, that
you are somehow related to him because of Yes, that? Or yes. is Kasi it walang bakit ng corruption eh. Tapos, kababaihan advocate talaga siya. Kasi siya yung chairperson ng Women and Family sa Senate dati. Linaban niya talaga yung mga babae. is that something that you're also keen to do? Yes, actually, nung una hindi. Because I was only 23. Ang 22, mag-23 ako. Naging counselor sa Venezuela. So, ang mga, nag-platforms, scholarship, sports, whatever, may matake. And Di for ba? the youth? And then, noong 2016, na nagpunta dito sa Quezon City, mag-isa lang akong babae. So, no choice din talaga yung mga babae, di ba? Ako yung ka-MP Light nila, ka-Sanic Light, ang mga babae dito, ka-Jean, na may pineapple, yung mga ganon. So, ako lang talaga yung naging close sa mga babae. Kaya, yun talaga, sa utak ko. Yan, pag sa speech yung sinasabi ko palagi, parang produkto yata ng MP Light na ano ko ng kataporma ko Ay, kasi kung hindi ko gagawin yun, hindi ko ano yung mga babae, hindi ko malalaman yung totoong problema ng mga babae at ng mga LGBT. Inupuan kita, di ba? Ano tinatagway ako nun? Why naman yun, di ba? Alright. Aside from that, of course, going to one of your proposed bills, which is on divorce, that can be also pointed as well, just the same as with your other plan to file laws. Because it can also be abused in some way. People can just, accuse a male or a female person that they receive abuse from their husbands one day, and that's probably two-pronged also, not just in a like a criminal offense, and also for the divorce thing per se. Parang pwede siyang prone siya na ma-abuse Yes, niya. pero pinagalan natin yung irreconcilable differences eh. Mahirap na ma-prove yung iba. For example, kailangan mo ng certificate ng doctor. Tatlong doktor yung kailangan mo. Diba? Tapos, kung domestic violence yan, hindi mo na kailangan ng doktor minsan. Kasi kita-kita na eh. Diba? Kita-kita na. Sa mga probinsya, may kita-kita. May kita. So, bakit mo panghintay na patayin ka? Hindi person na. Ganyan. Paano po ba, yung mga, there are cases na, yung parang pinifake lang yung someone will beat them up, that can, kumbaga, pwede rin siyang maging Fake news. Yeah. Oo. Pero talagang baka mamaya mapauturin yung yung tumingin, baka akala niya totoo rin, no? Ganyan. So, meron din naman tayong mga DSWD na tutunan sa atin. So parang to prove that Yes. it's a mutual, or ganun po ba parang Actually, syempre kailangan mo dyan ng mga ibang witnesses kapag may doubt na yung DSWD. May doubt yung ganito, di ba? Baka may kailangan pang mga additional na mga requirements. Pero, nilesen natin yung chances na maabuso siya because tinanggal natin yung irreconcilable differences. Napakalawak kasi yun eh. Kahit anong dahilan pwede. Diba? Ito talaga, pinili lang natin yung mga, specific lang yung grounds natin. Nilasan na natin. And talagang affordable. Hindi siya siguro lalagpas ng 5,000 pesos. Tapos meron din tayong public attorney's office, di ba? Pwede rin yun. so it can be totally free if that's Pwede siyang 100% free. I think 2,000. Kasi narinig lang ako na pwede mali ako. Meron daw 10 years na, ilang milyon yung ginagastos, hindi pa. Narinig ko lang naman, no? 10 years na 1 million or ilang milyon na nagagastos, hindi pa nabibigay yung annulment nila. So, ang magiging argument ko nito sa mga Katoliko na katulad ko din, yung naghiwalay na may asawa na yung lalaki, nabubuhay din sa kasalanan. Kaysa gustong-gusto niya na magpakasal din, di ba? Di ba? So, parehong kasalanan yun, at least umiwas na tayo sa isa pang kasalanan. Mabubuhay sa kasalanan din yung lalaki di ba? Yun, at least free na sila ngayon. Tapos, may second chance at love. Ano ba?
paano kung may nandigo sa'yo na blue ang mata? Tapos yung blue ang mata, kaya ka naman buhayin, di ba? Oh, why not? Di ba, no? Kasi yung dati, bububog ka lang eh. Di ba? Pag nakikita ng mga anak mo, merong psychological sa mga bata. Okay, paano po ito? In case na ma-approve yung divorce, how do you plan to make it accessible din? Minsan, magiging mura siya accessible. Kasi ngayon, ang mahal-mahal ng alaga. Ang plano ko po, ang proposal ko po is less than, is 5,000 pesos. 5,000 pesos talaga lahat-lahat na. Number one agad. Sa family court po, kayo mag-file. Ito po ay minsan, kasi wala tayong, yung mga maliliit na mga munisipyo wala tayong family court, diba? Or courts, RTC po pwede. Nakaspecify naman po yun sa loob ng bill na gagawin natin. Ay, ma'am. Gusto ko lang po i-mention po na yung kababayan versus legislative organization tama po ba? So, could you also explain to us yung paano kalawang na po yung network ng kababayan parties? And also, can you also tell us more about your second nominee? Okay, nag-start kasi yung Kababaihan Party List as a group. Grupo lang siya ng mga babae, yung mga abogado na tumutulong, nagpakaraban. So, pumupunta sa mga probinsya, tumutulong sa mga babae, mga walang pambayad ng mga abogado. Doon nag-start ang Kababaihan. So, ang tagal niyan. Ang tagal niya na Kababaihan, hindi pa siya party list. So, nag-apply lang kami na maging party list na ng 2021. Tapos, si Ria, ng Wagwa, yung second nominee, ba't wala siyang picture dito? Kay Anjan. Yan. Years kasi siya. So, malaking tulong siya doon sa mga babae na psychological na nagkakaproblema, yung mga bigla na lang iniiwan ng asawa. Case experience ko nung may mga in-interview ko ako, minsan yung babae paulit-ulit na yung sinasabi. Yung mga iniwan, yung bigla na lang iwan sila ng asawa nila yung buko. Tapos hindi nila matanggap. So, paulit-ulit, kakasabi pa lang niya, mga after 5 minutes, ulitin na naman niya ulit. So, yun hindi niya yung alam, hindi niya alam na gano'n na yung nangyayari sa kanya. Tapos, nade-depress na, tapos doon na po nagkakaroon ng problema. Mga night po na mga, hindi siya yung hindi pa yung, ang tawag dyan, yung nadadala na sa yung mental hospital, wala pa sa gano'n. Kailangan tulungan na natin yung mga babae. So, malaki po yung natutulong niya sa gano'n at sa mga trainers po siya, yung mga babae po kasi, may mga unique na mga sakit. Ang mga babae lang po ang nagkakaroon ng breast cancer. Pero meron din mga lalaki, 1 million. Pero kami po kasi mga babae, 1:3 na mga babae po nagkakaroon po ng breast cancer. As in, 1:8 baka tumakas pa. Yan po yung dato sa buka po. Tapos, cervical cancer, at lahat po ng mga cancer na related sa mga babae lamang. Tapos, pagpapanganak ka ng babae, meron pang pinagawag na postpartum depression. So, may mga sakit po talaga ng babae na unique lang po para sa babae. Kaya po, kung nag-usap kami, alam ko na marami siyang patutulong sa Kababaihan Party List, and pumayag naman po siya. Dapat na, may doktor din di ba? Kaya lang nung time na yun, active po siyang tumutulong sa mga babae po kasi kung pagdagkakaraban, talagang ulitin ko po, yung caravan po natin, grupo po siya ng mga abogado na pagdating po sa probinsya, talagang punukuha nila yung mga babae na may kailangan ng abogado. Tapos libre po yun, lahat. Hello po. Just in case po na hindi makasungkit ng seat ang kababaihan, ano ang plan ng Kababaihan Party List para i-push yung divorce bill at saka yung anti-discriminatory bill? Kababaihan movement, no? Yung kababaihan movement, kasi bago siya maging party list, ibang movement siya sa grupo. Yung kababaihan movement, pwede mag-lobby sa mga congressman at saka senators. So, sana mapagbigyan pa rin. Pero iba pa rin talaga kapag isip ka kasi talagang magagawa mo talaga lahat. Ikaw yung principal author. Based sa experience ko, iba talaga kapag tinutukan yung mga kababaihan.
So aside doon sa lobby, ano pa yung pwedeng gawin ng Eh, pwede mo isnapin eh. Pagka naglabi ka eh. Di ba? O, may, pwedeng, sige, umuko sa'yo po kasi di na, nakalimutan na lahat ng pinag-usapan. O, yun ang panirap doon, pag-lobbyist na. Okay. Pero yun lang po ang pwede natin ang plano din talaga, maglalabi talaga tayo as a big organization. Kasi movement po siya. Ma'am, question po. Ma'am, I was browsing kasi yung sa list ng mga party list groups na tatakbo. Parang I saw parang mga around 4 or 5 groups na with similar, sa kababaihan din yung tutok nila. How would you differentiate yung kababaihan party list with them? And are you willing to collaborate with them if ever na you will be on the seat? And or are you in collaboration with them right now, katulad ng sa natin? Yung unang niyo pong tanong, ang difference po kami, economic empowerment. Kasi kung titignan mo lahat ng mga problema ng babae, nag-uumpisa talaga financial. Bakit tayo nagkakaroon ng mga, yung kanina, hindi nabanggit ni Sir, yung problema po natin sa prostitution, sa financial yun. So, doon po talaga ako tumutok sa economic empowerment ng mga babae or pagsasagawa ng ekonomiya para sa kababaihan. Pinag-aralan ko kasi yung platforms nila, more on violence against women. Stronger laws yung kanila. Pag binasa mo, pabasa naman sa mga Facebook nila, stronger laws sila sa mga pananakit. Ako more on sa mga unpopular platforms yung akin, yung mga ayaw ng mga tao. Pero kailangan na kasi, katulad ng ginamit nyo, po sa inyo kanina, hindi ako tatakbo na representative ng kababaihan para please kung hindi ko kaya ilaban yung mga kababaihan. Huwag na lang, di ba? Yun yung mga kailangan nila eh. Ilang years po yan ang experience po. May pwede po kayong i-share na iba't ang batas as city councilor na nag-benefit ang mga kababaihan at naging successful at nasasabing tatangkay ko sa Dito sa Quezon City, sa buong Quezon City, kilala ako sa yung pagbuo ng solo finance. Ang naging example ito sa Bukid. Pero hindi lang yun. I mean, kasi grabe yung advocacy ko sa breast cancer, cervical cancer. So, yung pinakaunang bill na napasa ko sa council, yung libre pap smear sa mga babae sa Quezon City. Pero kilala nila ako sa solo parents. Kasi kilala ako sa buong Quezon City. Kung sinabi yung cake ko si Tay, solo. Pero hindi ko ako solo parents. Nagkataon, binuwalan ko siya ng time na yun, pagkaupo ko. Tapos ngayon, may sarili na siyang office under ng SSD. Ako rin po yung nag-create ng office. Question po. Question ko lang po. Ano yung magiging message mo Isa sa... sa mga nag-create pala, meron ako mga kasamang counselors noon, si Alfred Vargas. Alala ko, ano pa ba? Basta maraming tumulong. Mga konsehan. Mga talagang grabe din talaga tumulong sa akin yung mga konsehan. Ito, mabait din ang kasama ng konsehan. Sana gano'n din sa mga friends. Ay, sana! Bawalahin ko sila. Question ko po. Ano yung magiging message mo sa youth particularly sa mga kababaihan? That are looking for representation and support sa government. Particularly yung mga LGBTQIA. Message mo for them. Gusto ko lang sabihin sa kanila na nararamdaman ko sila. At saka nabibigyan yung kababalik ng parties para sa kanila. Kasi marami po na kaibigan sa elementary. Kasi sobrang dami. And sa campaign ko pa namin, at saka sa mga staff ko, 30% na po and sila yung number one na nagpapabala ng stress mo. Sa kampanya pa lang, pagbalukot naman yung pagkakatulad na yung wala ng tulog, wala pa po ang tulog talaga. As in, sobrang konti talaga. Minsan yung down na down ka. Pag yung staff ko na LGBT, hanggang magsasayaw sa gitna, dami pa ako. Tapos bilhin yung nag-house-house, yung yung nagsasayaw ko sa gitna, nag-split pa. So, talagang, alam mo yun, nakakawala talaga ng stress.
gusto ko lang iparating sa kanila na nararamdaman ko sila at alam ko kung ano kailangan nila. Since kababaihan ng parties, who are your biggest influences personally and politically? Sa personal po, syempre yung pareho yung mami ko, my mom, at saka yung mother-in-law ko. Kanina pa lang, ang dami niya naman sinasabi ko sa mga babae eh. Oo, kanina pa lang kasama ko siya. Sa international, si Hillary Clinton. Gusto ko talaga siya. And napaka-lungkot lang na hindi siya nanalo ng presidente dahil babae siya. Pakiramdam ko po yung dahilan. Dahil babae siya. Pero that time kasi siya yung pinakamagandang pumaporma sa US. And kung yung asawa pa niya, yung nakaupo, ay hindi. Si Bill Clinton, si former President Bill Clinton. I believe yun yung time na napakaganda ng economy ng Amerika. Kasi ngayon, medyo may problema sila sa economy. You began your political journey as the youngest elected councilor. What was your initial motivations then to serve, and how has that purpose evolved habang nagsaserve ka? And now, what kind of woman leader does the country need? Actually, wala talaga initial na motivation eh. Bata pa lang ako, nag-student council president na ako. So, talagang gusto ko na talaga yung gusto kong puntahan. Meron pa nga incident na kinder yata ako noon. Ang binoto ako ng news. Tapos, naghalat ako doon sa klase ko. Kasi news, sabi ko gusto ko ng presidente, sinapak ko siya. So, sinapak ko siya kasi lalaki. Sabi na, sige na nga, ikaw na mga president. Sabi niya, ayoko i-mention yung name niya kasi kilala siya ngayon eh. Bakit lang hindi ako ipaboto yun sa kilala siya ngayon na tao. Sinapak ko siya, sabi ko gano'n. Ano ulit? Hindi naman, presidente ka na. Yan, so nag-start ako sa ganyan. Searching na po. Anong grade? Mama, anong grade? Searching na Wala yung talaga yung mga kasi yung first time ko lang yung pinwento eh. Tapos, ano naman, ano ang kind ng leader na babae? Leader na babae na may political will. Yung hindi isipin kung ilan yung boto mo kukuha. Dapat, ang focus mo ay matakon mo at kung ano yung magagawa mo sa mga sector na nilalaban mo. Kasi kung sa totoo lang, kung boto ang pag-uusapan natin, sasabihin ko lang sa inyo, pap smear, solo parents, di ba? Hindi ko na sasabihin sa inyo yung divorce. Di ba? Hindi ko na sasabihin sa inyo yung LGBT, yan. Kasi ang daming may ayaw niya, may mga pare, mga katoliko, di ba? Pero hindi yun yung kailangan ng bansa natin. Magkaroon pala pa house na campaign going on, and especially we're now in the last few weeks na lang po. Ano ba yung mga puntahan na lugar or paano ba yung assignment po in terms of campaign? Well, yung last na pupuntahan ko, Baguio, at sa Mindanao. Because yung second nominee ko. And nag-release yung ABS-CBN ng survey the other day, 1 days ago. Umiyak ako. Kasi pag number 25 yung kababaihan ng RDA, so umiyak ako yun. Kasi dalawang beses ko na lang nakikita yung mga anak ko. Mas palagi ako nasa probinsya. Question ka po? Polling question na. Ay, ma'am, yung kasama
asawa niyo po, nakasali niyo po sa campaign or may easy Hindi. Hindi talaga. Minsan nga, niloloko ko ng campaign manager ko si Coach JF. Sabi niya, ano sila na, ito nga pala itsura ng asawa ko, kabaka sabi ko, hindi ko ito pa-plate ako sa picture niya. Ganun na yung gawa namin. Kasi wala naman talaga tayo sasabihin. Pero, yung mga ganito ko mas nakakasama. Mas nakakasama ko siya. Sa bagay sa akin siya. Hindi ngayon maya. Last message ko lang. Sana tulungan niyo ako. Nakikiusap ako na tulungan niyo yung kababaihan parties para sa mga babae. Because panahon na para matulungan yung mga babae sa ibang party. Sa totoong kailangan ng mga babae. At yung kababaihan naman ay totoong marginalized sector siya. And very general. Ibig sabihin, ng mga klase or sector ng kababaihan, ang mga kababaihan ng mga magsasaka, ay nagpapatuloy ko na. Lalo na doon sa microfinance law program natin. Kasi yung iba dyan, 20 years na luminisita ko sa Cagayan, sila, nasaka sa Nueva Ecija, yung iba sa kanila ang pangarap lang na mabili yung lupa nila. Kung saan nagsasaka sila ng 20 years na. So kapag nag-grant sa kanila yung loans nila, at least pabibili na nila finally yung lupa nila. Kasi ang nangyayari dito sa atin sa bansa natin, yung mga mayayaman, lalo may mayaman, yung mga mahirap, lalo may mahirap. Eh, ang fear nila, baka ibenta yung lupa nila na may mali na na kung saan sila nagsisama. Kung aalala nyo dati, ako bata pa ako, we used to export rice abroad. Pero ngayon nag-import na tayo ng bigas, ng rice. And hindi pa rin ako kapaniwala na dadating pala tayo sa ganun point na tayo na yung nag-import ng rice. Kasi dati proud na proud ako dahil nag-export kami ng rice. Pero ngayon, wala na bigla na pabayaan yung sector na yun. And karamihan sa mga masasaka natin, mga babae, hindi po mga mas malaki po yung mga babae. Kaya nung binisita ko sila, sabi ko sa kanila, mag-intay lang sila, at baka matulungan po sila ng kababaihan party kasi kapag naman po.